Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Bayan ng pumahal, nangimig ng kagalakan. Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't aawitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na ngayoy sumasa atin ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Pagpalang umaga rin po, Father. Ngayon po ay ikalimang araw sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang at patuloy tayong natutuwa at nagagalak sapagkat ang Diyos ay kapiling natin. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Pagka Biyernes, meron tayong debosyon sa banal na puso ni Jesus at kaalinsabay din ito ang malinis na puso ni Maria. Kaya halinang manambahan sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Dala-dala natin ang ating mga samog panalangin iniluluhog kay Santo Padre Pio. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga pamilya at ating lalong pahalagahan ang ating pagiging binyagan. Inialay din tayo sa Diyos nung kita'y binyagan. Kaya kita'y tinatawag na mga anak sa liwanag at pinapawi ang dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan sa ating mga larangan ng buhay bilang misyon. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. O Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo,
Kristo, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo,
At Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa martir na si Santo Tomas Becket ang dakilang pagkakataong maghandog ng buhay para sa katarungan, ipagkaloob mong pakundangan sa kanyang pagdalangin na alang-alang kay Kristo ay aming talikdan ang buhay namin upang ito ay aming makamtan sa iyong piling sa magitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan, naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula. Sa bayan mong dinakila, Alleluia, 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 Alleluia,
Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesu Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isa pong pinagpalang Pasko ng pagsilang sa inyong lahat. Batiin natin ang ating mga katabi. A blessed Christmas. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Sinasabi natin ang Christmas ay season of light, season of joy. Pakibigkas natin muli. Ang Christmas ay season of light, season of joy. Beckoning, illuminating. Actually po, yun ang pagkakakilanlan sa tunay na Kristiyano. Pagkat ang tunay na Kristiyano ay namumuhay sa liwanag, hindi sa dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan. Maalaala po ninyo nung kayo'y binyagan, nagsindi tayo ng kandila mula dun sa Paschal Candle. Yun ay katunayan na tayo ay mga anak sa kaliwanag. Pagkat ang Diyos ay liwanag,
pinapawi niya ang dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan sa ating buhay at sa larangan ng ating buhay. Kaya ito po'y hamon sa atin, retrieval of our baptismal integrity. Pakibigkas natin muli. Retrieval of our baptismal integrity and mission. Pagkat ang buhay mo, may misyon ka, dalhin mo ang kaliwanagan sa larangan ng buhay at pagkakabuhay. Maging liwanag ka at sanhi ng kaliwanagan sa iyong kapwa-tao. Dito po sa ating mga pagbasa, ipiniture yung ika-4 na pong araw after the birth of Jesus. Actually, ito po'y ipagdiriwang pa natin sa February 2, na kung saan nagpipiesta tayo ng Candelaria. Nagbibilasing ng candle, symbolic of our identity as sons and daughters of God. Katulad ni Kristo, liwanag ng mundo. Binanggit doon ang prescription at ito'y batay sa Torah. Ano po yun? Leviticus chapter 12, verse 1 to 4, especially on verse 8. At yung binabanggit din sa Exodus chapter 15, verse 12 to 15, na ang panganay na anak nagbukas ng sinapupunan ng isang ina. Ipagkakapuri ko po ito pagkat ako'y the eldest son. Ako ang panganay na anak ng aking ina. Kaya I need to be true to my identity bilang talaga sa Diyos. Dedicated to God. Sana rin po kayo'y gayon. Kung talagang pinahahalagahan natin ang binyag, nakatalaga ang ating buhay upang isabuhay ang mismong buhay at kabanalan ng Diyos. Pagkat sa baptism, we enter the life and holiness of God. Pakibigkas natin muli. At in baptism, we enter the life and holiness of God. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya naman po, pag-aaralan natin ang ating pananampalataya, cognitive dimension of our faith. What we are to believe. Mayroon din kitang constitutive dimension ng ating buhay. What we are to become. At mayroon din tayong affective dimension ng buhay. Ano ang dapat nating gawin? What we are to believe, what we are to become, and what we are to do. Kaya naman hamon sa atin as a synodal church, simbahang naglalakbay sa larangan ng buhay, sama-sama tayo, walang dapat napapag-iwanan. Synodal, kaya communion, participation, and mission. Kaya naman po ang ating pagdiriwang ng Christmas, tayo ay light bearer. Paano tayo magiging light bearer kung hindi natin alam at wala kitang kabatiran sa ating pananampalataya? Kaya ang salita ng Diyos humihimok, humahalina sa atin upang makatagpo ng tahanan sa ating puso, sa ating pagkatao. At ito po ay lalakipan pa natin ng aklat ng katisismo. Kaya dapat tayong mga magulang nagkakatisismo sa ating anak, tayong mga ninong at ninang nagkakatisismo sa ating inaanak. Ipakilala, ipaibig ang Diyos sa ating anak at inaanak. Ipagdiriwang natin sa linggo ito, yung ating mapanag-utang pagkamagulang sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Sagrada Pamilya. Family spirituality. Pakibigkas po nating muli. Family
spirituality, finding God at home, functioning family, hindi family dysfunction. Sapagkat kung masugid tayong nagsasabuhay ng salita ng Diyos, may kabatiran tayo kaalaman sa ating buhay pananampalataya sa magitan ng catechesis, we become beaconing, illuminative sa ating ways of doing and ways of thinking, sa ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Kaya hamon ito, magmisyon tayo to be in the service of evangelization. Sana po, ito ang ating maging papasko at pamasko sapagkat ang Diyos sa kanyang pag-ibig, ang kanyang maliwanag na mapanligtas na pag-ibig sa atin, hindi nagmamaliw. So we give love not just on Christmas Day, but all the days of our lives. We become channel of God's love, channels of God's graces, biyaya at pagbabiyaya ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain sa iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa magitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kaya Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, at magbabalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan, mga pamilya, at yung pong nasa iba't ibang ministries, lalo na ang nasa advocacy for social
justice and peace, restorative justice, environmental concern, at yung nagpo-promote ng kasagraduhan at dignidad at karapatang pangtao. At gayon din po ang mga nasa public, government service, maging yung mga nasa private institution na mga nagsasagawa ng relief, rehabilitation, rescue ng mga apektado ng kalamidad, digmaan, karahasan, mga aksidente, sunog, lindol, sa diwa ng alay kapwa. At espesyal po nating idalangin yung mga samong panalangin natin kay Santo Padre Pio, mga prayers, intention commended for our celebration. At yung pong mga birthday celebrators, anniversary celebrators, sa buwang ito ng Disyembre, maging yung mga nagsasagawa ng family reunions, Christmas season celebration. At yung pong mga nasa sitwasyon ng karalitaan, lalo na yung mga may sakit, yung mga nasa nagtatrabaho sa hospital, clinics, at maging nag-aasikaso sa mga nakatatanda, may kapansanan, may sakit sa ating maralitang tahanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, mga yumao nating magulang, kapatid, kaanak, kapanalig, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Juan Bautista, San Juan Maria Vianney, Santo Padre Pio, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumainyo rin. may pagmamahal, kagalak at kapatawaran. Magbinigayang kayo ng kapayapaan at Christmas blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang poong Diyos nating mahal ay mahabaging lubusan, kaya't nagbukang liwayway sa atin sa sanlibutan ang araw ng kaligtasan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang katawan ni Kristo. Amen. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw umutawi sa bibig ng mga pipig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.
pilay at ang lumpong magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwan. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, mas kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia. Narito na manunubos, luwalhati ng Diyos. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia. Narito na manunubos, luwalhati ng Diyos. Walang araw mutawi sa bibig ng mga pipi, masasala at papuri, luwalhati, luwalhati, luwalhati ng Diyos. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio.
Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time-team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalala ng pakikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po tayo nagdiwang ng misa, mayroon tayong sama-samang panalangin sa umaga. Yun po ay tinatawag nating liturgy of the hour. In a prayer of the church. At yung ating ebanghelyo ngayon, nakapicture po dyan yung night prayer natin. Yung beautiful canticle of Simeon na tinatawag nating Nunc Dimittis. Inyo pong ugaliin na dasalin yan na nagsisilbing night prayer natin bago tayo matulog. Yan po ay matutunghayan ninyo sa chapter 2, verse 29 to 32 ng Ebanghelyo according to St. Luke. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po'y humihiling ng inyong panalangin, pagmamahal tulong sa proyekto ng diocese na pinangungunahan ng Obispo Marcelino Antonio Maralit Jr. na taga rito sa Batangas. Kami po'y nagpapagawa ng bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga matatanda at may karamdaman naming mga pari. Salamat po sa inyong donasyon, pagmamahal, tulong. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Mapapakinggan din po ninyo ang ating pagmimisang alas 7 sa Radyo Totoo at sa YouTube. Tuwing alas 7, ito po'y nakapicture sa Radyo Totoo 95.9. Salamat po. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay.